Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Another fast break na naman po sa atin mula sa kapwa nating technician at ang history ay no power ng walang dahilan. Ginagamit naman daw ng normal then chinarge at iniwan lang ng mga 30 minutes at nang binalikan ay ayaw na raw mag-on. Inakalang baka na drain lang pero ilang oras nang nakasaksak sa charger pero wala daw talagang response ang unit. Kaya siguro ay no choice na po ang may-ari at nag-decide na siyang dalhin sa repair shop ang kanyang telepono. At sa kabutihang palad ay dito sa ating pagawaan na padpad ang kanyang iPhone 11. To prove my suspicion, ay nag-inject ako ng kuryente sa motherboard. And as you can see na bumababa ang voltahe sa multimeter, indicating that a short circuit is indeed happening. Tines ko rin po by a diode mode ang battery terminal ng board to check kung nasa first terminal ba ang short or nasa second terminal. At since may value naman ang positive line ng battery terminal, ay it means na nasa second terminal ang may problema. At para mabilis at accurate nating mahanap ang lokasyon ng component na umiinit, ay gamitan na natin ito ng thermal camera. Ito ang kagandahan kapag kumpleto ka ng gamit, mabilis at safe ang bawat unit na ginagawa natin. And after a couple of seconds, ay nakita na po agad natin ang umiinit na area. Ganyan po ka-advantage ang may thermal camera, yung halos isang oras na trabaho ay kaya niyang paikliin ng less than a minute. At dahil alam na natin yung umiinit na part sa motherboard, ay ang next naman nating gagawin ay aalamin naman natin kung anong component ang shorted. At para magawa natin yon ay kailangang ihiwalay ang motherboard sa kanyang housing. Kung mapapansin po ninyo na ang umiinit na area sa motherboard ay may takip o cover plate, kaya para makita natin ang component na may issue ay kailangan din nating tanggalin ang cover na yan. At napasobra pa yung pagangat ko ng cover at pati yung inductor ay sumama pero madali lang naman po yan ibalik kaya don't you worry po mga boss. Muli ko pong sinipat sa thermal camera para i-double check kung tama ba yung natanggal nating cover, baka mamaya po ay mali pala kaya mabuti na yung sigurado. At ayun na nga po confirm na tama rin po yung natanggal nating takip. So without further delay, tara't hanapin na natin ang sirang piyesa. Sa paghahanap po ng short component, ay mainam gamitin ang Rosenflux. Very precise po kasi yung naibibigay ni Rosenflux na sagot at the same time po ay super affordable pa. And after ko pong malagyan ng pinausukang Rosenflux ang ating target, ay nag-inject na po ako ng kuryente at kita nyo naman po na nag-react agad yung isang capacitor at diode sa ating pag-i-inject ng kuryente. At since mas prone si capacitor na mag-short, kaya siya yung unang tinanggal ko. Pwede mong palitan yung capacitor as long as same value din at pwede rin naman hindi. Marami-rami pa namang natirang capacitor kaya goods pa ang board for heavy use pero kung may piyesa ka naman ay palitan mo na lang. Di naman risky yung location kaya nasasayo na ang desisyon. At pagkatapos ko pong palitan ang shorted na capacitor at maibalik ang natanggal na inductor ay bumalik na sa normal ang unit. Nawala na po yung short circuit sa motherboard kaya tiwala po ako na magpapower na muli itong iPhone 11 na ginagawa natin ngayon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!